Pagpalang araw po sa ating lahat. Ako si Godfrey Quizon and this is my devotion for today, July 28. And ang topic po natin for today is saan tutungo ang spirito sa oras mismo ng kamatayan or personal eschatology. So, malalim po yung topic natin ngayon and para po mabigyan ko po kayo ng magandang explanation dito is ano po ba yung konsepto ng personal eschatology. So personal eschatology is the study of what the Bible teaches about the future of each individual, what happens after death, in the intermediate state between death and resurrection, and ultimately in glorification. Death is not the end but a doorway. Believers immediately enters God's presence, awaiting the resurrection of the body and final glorification. Unbelievers face judgment and eternal separation from God. This doctrine reminds us that eternity is real and personal. Our time on earth is short, but our spirits are eternal. So we live today in light of forever. So, ano po ba ibig sabihin nito ng ating concept of personal eschatology? So, ibig sabihin na po nito na yung mga tao or believers naniniwala po sa ating Panginoon Kristo na siya po ay sinilang at napako sa krus at muling nabuhay, ay makakasama nila o makakapiling nila ng ating Panginoon. While doon naman po sa mga unbelievers na binigyan po ng chance buong lifetime ng ating Panginoon is mapupunta po sa hell or eternal, magkakaroon or mapupunta sila sa state na kung saan sila po ay eternally separated sa ating Panginoon Kristo or Panginoon. So bakit po ba ganon? Or bakit ganon yung parang yung magiging dito kakalabasan ng ating faith? So, kasi ang ating Panginoon, binigyan na po tayo ng chance, yung free will natin, para piliin siya. Ibig sabihin, kung hindi mo pa pinili ang ating Panginoon sa span ng iyong lifetime, talagang kasalanan mo na yun, and ayaw kapilitin ng Panginoon na makasama siya kung hindi mo nga siya pinili habang nabubuhay ka pa. So, ang ating scripture for today is 2 Corinthians chapter 2, verse 8. I urge you therefore to reaffirm your love for Him. Ibig sabihin, talagang sukatin natin or hindi naman sukatin, we must think or internalize kung ano po ba ang Diyos sa ating buhay. And kung ito po bang relationship natin sa ating Panginoon is talagang malalim or talagang at the end of the day, kahit po tayo dadapa, is sa Kanya pa rin po tayo uuwi or lalapit. So, ang ating teachings for today are: to depart from the body is to be with Christ. People who died wait in intermediate state, and believers must live in light of eternity with God. So, yung to depart from the body is to be with Christ. Ibig sabihin po nito is sa ating pagkuha ng ating Panginoon sa atin is mapupunta po tayo sa state na kung saan yung ating soul is mawawala or hindi mawawala. Separate sa ating physical body na namatay na. Ayun kasi yung physical body nito natin is imperfect. So, gagawin po ng ating Panginoong Diyos na perfect na po ang ating physical body or physical attributes. Attributes ba mali? So, ayun ang gagawin po ng ating Panginoon. So, yung third teaching naman po natin is believers must live in light of eternity with God. So, ibig sabihin tayo po ay makakasama na po natin ng ating Panginoon finally, at makakapag-enjoy po tayo and magiging happy po tayo sa feeling po ng ating Creator. So, maraming salamat po. Ako si Godfrey Quizon and this is my devotion for today, July 28. Sana po ay marami kayo natutunan. I love po and God